2008 to 2010. Ito yung panahon na halos lahat ng mga tao ay wala pang touchscreen na cellphone, no? Yung kasagaran mo lang na nakikita is yung mga keypad na phones. Specifically, Nokia, Cherry Mobile, BlackBerry at marami pang iba. Ito yung panahon na halos lahat ng mga bata ay nasa labas eh. Naglalaro, naghahabulan, nagsusuntukan, at nag-iingay. Okay, so shoutout sa mga batang 90s dyan. Di ako batang 90s do. 2000s ako pinanganak. Pero real talk, nakakamiss talaga maging bata, men. Yung mga panahong wala ka pang problema, wala ka pang deadline na iniisip, wala, puro katarantaduhan lang, no? Yung mga problema lang na nasa isip mo eh yung mga sermon at mga pamalo ni mama. Na-realize ko din mga tao ngayon medyo natutok na sa cellphone nila lagi. I mean, di ko naman sinasabing mali yun, pero wala men. Di ko talaga matigil yung sarili ko sa pag-reminisce ng mga alaala nung bata pa ako. Di pa ako makamove on eh. Matanda na kasi ako. Kasi eto yung time na medyo nagtra-transition pa lang kami sa mga ganun. Like, mga high-tech na phones, tablets, internet. Yung access lang namin sa mga ganyan is sa mga computer shop. And since mahirap kami and wala kaming ibang libangan kung di maglaro sa labas, eto yung mga kumukonsumo ng oras namin nung bata pa kami. Etong larong to ang dahilan kung bakit halos lahat ng mga bata noon ay hindi takot sa mga gagamba. Kahit poisonous pa yan men, wala kaming pakialam, kukunin namin yan para isali sa roster namin. Joke lang to huwag nyo seryosohin. Sa sobrang active ng imagination ko noon, na pag nakagat ako ng gagamba, nasa isip ko ay magiging si Spider-Man ako. Sa mga di nakakaalam, ang larong to is basically Pokemon, no? Kaso, tunay na gagamba yung gamit namin. Bale, lumalakbay kami sa iba't ibang baryo or lugar para lang makahanap ng gagamba na pangtapat sa ibang Pokemon train mga gagambang kolektor din. Tapos, sinasalang namin sa laban yung mga gagamba na nahuli namin para malaman kung sino may mas malakas na gagamba. Pero real talk, nakakaawa din yung mga mga gagamba. Bata pa kasi kami noon and wala pa kaming kamuang-muang ng mga panahong to. Laki din ang ambag ng mga gagamba sa ecosystem natin. Sayang naman kung mabawasan sila. Ito yung pinaka-favorite ko na laro noon. Especially pag uwian na nung elementary. Basically, pag may trumpo ka at marunong ka magpaikot, ikaw na yung considered na cool kid noon. Ito yung larong pinagpracticean ko talaga. Kasi naiinggit ako sa mga batang kayang magpaikot ng trumpo. Yung patapon, di yung paganto. Dumadayo pa kami ng iba't ibang baryo at iba't ibang school para lang makalaro ng trumpo. Kala mo talaga sasabak sa Olympics eh. Trumpo din ho yung dahilan kung bakit may nagaganap na suntukan at kantsawan sa lugar namin. Kasi pag natatalo ka, tinatapon yung trumpo mo sa sahig. O di kaya binabatukan gamit yung pako sa trumpo. Ganun namin kamahal yung trumpo namin. Kahit nahulog pa yan sa kanal men, pupulutin namin yan, wala kaming pakialam. Sipa ang mga mortal na kalaban ng mga teacher.
Ito yung dahilan kung bakit laging may gunting sa desk ni ma'am. Kasi ginagamit ito para pantupin ang buhok ng sipa. Para hindi kami makalaro kasi nakakaabala daw kami. I mean, sino ba namang di maiinis? Kada recess, lunch break, uwian, nilalaro namin to. Kahit gabihan pa kami, di kami titigil eh. Unless napunta na sa bubong yung sipa namin. Pag may narinig kang tunog sa bubong, most likely dahil yun sa sipa. Ibig sabihin may mga batang naglalaro sa labas. Actually, burot ako sa larong to eh. Pag dumadayo kami, laging malalakas yung mga kalaban. Laging lampas ng 100 yung sipa nila. Ako na di man lang makaabot ng 30. At kung makaabot man, nahihirapan na ako nun. Pogs. Ito yung currency namin nung bata pa kami. Bawal kasi tunay na pustahan eh. Yung pera. Minsan ayaw namin maglaro kung walang Pogs or Pokemon cards na nakataya. Pag madami kang Pogs, ibig sabihin nun, madami kang larong napanalo. O di kaya nabili mo lang sa tindahan. As for me, never akong bumili ng Pogs. As in ever. Lahat na panalunan ko, men. Yung iba kasi bumibili sa tindahan para ilaro or di kaya ipusta. Ako, kinokolekt ko yung mga poging Pogs, lalo na yung mga anime. Like mga Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Naruto, One Piece. Di ko pinupusta yung mga yun. Ang mga pinupusta ko lang yung mga pangit, yung mga baduy ang design. Nalalaro din to eh. Alam nyo yung sa Squid Game, yung tinatapon sa sahig yung papel na kulay blue at pula. Yon, parang ganun yung Pogs. Kaso tinastack, tapos pag natapon mo and lahat ng mga Pogs naharap, sa'yo na yun lahat. Oo, ganun lang kasimple. Pokemon cards. Oo, tama kayo nang narinig. JC, kala ko ba dukha kayo? Bakit may Pokemon cards? Tol, yung mga cards na to, dyan mo lang nabibili sa tabi-tabi. Sa tindahan nila Aling Nene. Ito yung mga peke. Yung mga tunay sa mall yung nabibili. Parang currency din namin to eh. Kaso mas masakit sa loob pag pinusta mo yung Pokemon cards. Kasi mas mahal kasi yun sa Pogs eh, pag binili. Tsaka iba din yung rules namin sa paglaro nito. Ang tawag sa amin is elements. Bale, magtatapon lang kayo ng card hanggang sa may natapon kang same element. Ibig sabihin nun, sa'yo na yun lahat. Oo, ganun lang kasimple. May dalawang version din na ito eh, sa paglaro. Kaso nakalimutan ko na. Kaya di ko na lang ikikwento. Bangkahan ata yun. Text appear. Nakalimutan ko na. And also, as usual, pag naglalaro kami, di ko pinupusta yung mga magagandang Pokemon cards. Yung mga legendary. Tsaka yung mga astig na Pokemon, katulad ni Charizard, Gyarados, Pikachu. Basta yung mga favorite kong Pokemon di ko pinupusta. Daming nag-iiyakan noon eh. Kasi nauubos yung mga cards nila pag naglalaro. Ako pag naubos, di ako naiyak kasi yung mga collection ko nakatago lang sa cabinet. Dami ko ding cards noon eh, tsaka Pogs. Yung cards naka-lastiko at yung Pogs naka-cellophane. So thank you for watching my first video. Alam ko na
madami akong di nasali, no? Like, yung mga umiikot sa tali, yung luthang, jolen, yoyo, tumbalata, dampa, yung latang umuusok. Basta madami pa. Bukod sa di ko na maalala, medyo boring din pag kinuwento tong mga to, kaya wag na lang. So, if nagustuhan niyo tong video na to, you can show your support by hitting that subscribe button. Also, yung notification bell. Mag-comment din kayo ng mga nalaro nyo nung bata pa kayo. Like, mag-share kayo ng mga experiences nyo. No? So, yun lang naman. Bye.